Magandang hapon po mga kapatid. Binabati ko po ang bawat isa sa atin ng Merry Christmas. At ngayong hapon po, patuloy po tayong mag-aaral ng salita po ng Panginoon. At sa linggo nga pong ito, pinag-aaralan po natin yung series po natin na bakit ako dapat mag-share ng gospel. Amen po, ano nga po ba ang rason na bakit kailangan nating mga Kristiyano na ibahagi ang mabuting balita? Amen po. At nung Monday po, tinuro po sa atin ni Pastor Mayang, number 1, ang isang dahilan, sabi dito, ito ay utos ni Jesus. Amen po. Ang number 2, tinuro po sa atin ni Pastora Joy, mahalaga ang kaluluwa ng mga tao. At number 3 at 4 po, tinuro po sa atin ni Pastor Oge, sabi po doon, ang katotohanan ng impyerno. At number 4, ang pagmamahal mo sa tao. Amen po. So, ngayong hapon po, nandito na po tayo sa number 5 at number 6 na dahilan bakit nga po ba tayo dapat magbahagi ng gospel o ng mabuting balita. Amen po. Dito po sa number 5, sabi po dito, ito ang katuwaan ng iyong puso at ng buong kalangitan. Ulitin po, bakit ako dapat mag-share ng gospel? Number 5, ang katuwaan ng iyong puso at ng buong kalangitan. Amen po. Yan, sa atin pong mga Kristiyano, hindi mo dapat pinagdadamot ang mabuting bagay na natanggap mo. Amen po. Si Jesus ay dapat mong ibahagi sa iba. Kung paanong natanggap mo ang kaligtasan na nagmumula sa Diyos, ganun ding dapat mo itong ibigay sa iba. Every time na hindi ka nag-share ng gospel, ikaw ay nagiging selfish o ikaw ay nagiging madamot. Amen po. At dito po sa Luke chapter 15 verse 7, makipagbukasan po kayo sa akin, ang sabi po dito, sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang tumatalikod sa kasalanan kaysa sa 99 na matuwid na hindi nangangailangang magsisi. Amen po. So dito po sinasabi sa atin ng Panginoon na every time na tayo po ay mag-share ng gospel at ang isang tao ay tatanggap sa Panginoon, ito ay nagkakaroon ng higit na kagalakan o buong kasiyahan sa langit. Isa man ang maligtas, kahit isa lang ang tumanggap sa Panginoon. Sabi po dito, ang buong kalangitan, amen po, ay nagsasaya. Amen po. So imagine po natin gaano kasaya ang langit kung nagdesisyon po tayo na tanggapin si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay. Amen po. At sa atin pong mga Kristiyano, amen, dapat ang pagsusoul win, ang pag-share ng gospel ay isa sa kagalakan ng ating puso. Amen po. And bilang mga Kristiyano, dapat kasabay natin ang tibok ng puso ng Diyos. At alam po natin na ang tibok ng puso ng Panginoon ay walang iba kundi ang kaluluwa. Amen po. Kaya kung mapapansin po natin throughout the Bible, mula Genesis hanggang Revelation, ito ay punong-puno ng kwento. Amen po. Kung paanong inaabot ng Diyos ang mga tao sa iba't ibang paraan. Amen po. At pagdating ng New Testament, amen po, ang naging way ng Diyos para abutin ang mga tao ay yung isinakatuparan niya ang lahat ng kanyang mga ipinangako noong umpisa pa lang. Amen po. Ang pagdating ng ating Panginoon. Amen po. Kaya nga po tayo may Pasko. Amen po. Kaya may ganitong season tayo na sinaselebrate. Bakit? Kasi dumating ang ating tagapagligtas. Amen po. At marami pang mga tao ang hindi nakakaalam ng bagay na ito. Maaring yung iba may idea pero hindi ganun kalalim. Amen po. Yung pagkakaintindi nila. Amen po. Kaya sa ating mga Kristiyano, dapat katuwaan ng puso mo. Amen po. Ay yung magbahagi ka ng salita ng Panginoon. Amen po. Sabihin mo sa mga tao
Amen po, yung daan patungo sa kaligtasan. Amen po, hindi pwede na tayong mga Kristiyano ay walang ginagawa. Hindi pwede na wala kang pakialam sa iba. Amen po, dapat nandun yung concern mo, nandun yung compassion mo. Amen po, sa ibang mga tao. Amen po, na wala pa sa Panginoon. Amen po, yan, kaligayahan ng mga Kristiyano, number 1 ay yung presensya ng Diyos at pangalawa ay yung mga kaluluwa na tumanggap kay Jesus. Amen po. Kaya nga po, every time na tayo po ay magbabahagi ng salita ng Diyos, magso-soul win, may kakaibang pakiramdam o fulfillment. Amen po, dun sa heart po natin. Amen po. Kung mapapansin natin, may kakaibang saya every time na mag-share ka, tas yung taong sinasharean mo, nandun talaga yung buong pusong pagtanggap nila sa Panginoon. Amen po, kasi kung ikaw ay tunay na Kristiyano, amen po, hindi pwede na hindi ilalagay sa iyo ng Diyos yung compassion para sa mga kaluluwa. Amen po, ulitin ko po sa atin mga kapatid, hindi pwede na wala tayong pakialam. Hindi pwede na wala tayong concern sa ibang mga tao. Bakit kasi tayo po ngayon ay naririto? Bakit kasi may mga tao na ginamit ng Diyos sa naging concern sa atin? Amen po. Hayaan po natin na huwag matahimik ang langit. Amen po. Bakit kasi from time to time, may mga taong tumatanggap sa Diyos na sinasharean mo. Amen po. Huwag nating patahimikin ang langit. Naalala ko po, kung hindi po nagkakamali, si Jesse Duplantis, nung time na siya po ay dinala ng Diyos sa langit. Ang sabi po niya, habang sila ay naglalakad, nung anghel na nag-guide sa kanya, papunta sa trono ng Diyos, sabi niya, biglang nagkaroon ng isang masayang ingay. Amen po, may tumunog na bell at ang lahat ay nagpuri sa Panginoon. Ang lahat ay nagsimulang magtatalon sa saya. At nagtanong po si Jezreel noon, sabi niya, anong nangyayari? At ang sabi ng anghel sa kanya, may isang tao na naman ang naligtas. Amen po. So ito po yung sinasabi sa atin ng Luke chapter 15 verse 7. Ang sabi po dito, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang tumalikod sa kasalanan kaysa sa 99 na matuwid na hindi nangangailangang magsisi. Amen po. Imagine po natin gaano kasaya ang langit. Amen po. Every time na may tatanggap sa Panginoon, kaya dapat yung joy na yon ay nasa sa atin din. Amen po. Kaya dapat hindi tayo tumitigil. Amen po, sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Amen po. And dito po sa story po ni Jonah, matatandaan po natin. Amen po. Si Prophet Jonah ay inutusan ng Diyos na mag-share ng kanyang salita na kailangan mag-repent yung mga taga-Ninive. Amen po. Kung natatandaan po natin yung story na to. Pero nung time na to, si Jonah ayaw niyang sumunod sa Diyos. Kaya instead na pumunta siya sa Ninive, amen po, nagpunta siya ng Tarsis. Pero at the end po, hindi pa rin siya nagtagumpay. Bakit? Kasi dinala pa rin siya ng Diyos doon sa Ninive. Nang sa gayon, masyaran niya ng salita ng Panginoon yung mga tao na to. At anong nangyari? Amen po, ang mga tao na marinig nila yung pinapasabi ng Diyos, sila ay nag-start na magsisi sa kanilang mga kasalanan. Kaya't yung judgment ay hindi dumating sa kanila. Amen po. At itong si Jonah, hindi niya maintindihan. Amen po, yung compassion ng Diyos para sa mga tao na yun. Ang gusto po kasi mangyari ni Jonah ay dumating ang judgment dun sa mga tao. Ayun, matapos niyang mag-preach dun sa lugar ng Ninive, siya ay nagpahinga. At ang sabi po dun sa last chapter ng Book of Jonah, ang sabi po dun pinatubo ng Diyos yung isang halaman. Amen po. At ito ay sinilungan ni Prophet Jonah.
Amen po, sa magdamag. Pero kinabukasan, ito pong halaman na to ay namatay. Ngayon po, nagalit si Jonah. Tinanong siya ng Diyos. Sabi niyo sa kanya, Jonah, anong kinakagalit mo? Nagagalit ka ba kasi namatay itong halaman na to? Sabi ni Jonah, opo, Panginoon, nagagalit ako. Bakit kasi ito na lang yung sinisilungan ni Jonah. Ito na lang yung pinagpapahingahan niya after niyang mag-preach. Ngayon, ang sabi po ng Diyos kay Jonah, kung ikaw ay nagagalit dahil sa namatay itong halaman na ito, sabi niya, gaano pa kaya yung nararamdaman ko kung yung libo-libong mga taong ito sa taga Nineveh ay mamamatay at mapapahamak dahil sa kanilang mga kasalanan. Amen po. So may kita po natin yung heart ng Diyos para sa mga souls, yung heart ng Diyos para sa atin. Dapat bilang mga Kristiyano, ganun din yung heart mo para sa iba. Amen po. Dapat nandun yung paghabol natin sa time. Amen po. Bakit kasi minuto, segundo, may mga tao na namamatay. Amen po. At tayong mga Kristiyano, amen po, dapat nandun yung kaligayahan natin na mahabol yung mga tao na to, masyaran ang mga tao na to. Amen po. Nang sa gayon, malaman nila ang daan. Amen po, patungo sa kaligtasan. Amen po. At dito po sa number 6, last po. Ulitin ko po ang number 5 po natin, bakit tayo dapat mag-share ng gospel, ang katuwaan ng iyong puso at buong kagalakan ng kalangitan. Amen po. At number 6 po, ang paghihirap ni Kristo sa krus. Amen po. And dito po sa Ephesians chapter 1 verse 7, ang sabi po dito, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinataw ang ating mga kasalanan, ganoon kasagana ang kanyang kagandahang loob. Amen po. Sabi po dito, tayo ay tinubos ng Panginoon ni Kristo dun sa krus dahil sa kanyang kagandahang loob. Ano po pwedeng hindi gawin ni Jesus yung bagay na to, yung ibigay yung buhay niya para sa atin. Bakit kasi si Jesus ay mananatiling Diyos kahit na wala tayo. Pero alam ni Jesus na kung wala tayo sa Panginoon, kung tayo ay malayo sa Diyos, amen po, tayo ay mapapahamak at mawawalan ng kabuluhan ng ating buhay. Amen po. At marami pong mga tao ang hindi alam ang bagay na to. Akala nila, okay lang na walang relasyon sa Diyos. Okay lang na magpatuloy sa kasalanan. Okay lang na gawin ang lahat ng gusto mong gawin. Amen po. Pero, ang gusto ng Panginoon, malaman ng mga tao ang katotohanan at ang gagamitin ng Diyos para sabihin sa iba na hindi pa nila alam yung bigat ng kasalanan at yung way ng salvation ng Diyos. Akala ng iba, gumawa ka ng mabuti, maliligtas ka. Akala ng iba, kapag ito yung ginawa mo, may iba't ibang paraan ng tao para makarating sa langit. Amen po. Pero sinasabi sa atin ng Biblia, John 14:6, na si Jesus lang ang tanging daan patungo sa langit. Amen po. Pero maraming mga taong may hindi alam. Amen po. Kung bakit si Jesus namatay sa krus. Maraming mga taong hindi nila alam yung lalim ng dahilan ng Diyos. Amen po. Bakit siya nagsakripisyo sa krus. Amen po. At tayong mga Kristiyano ang gagamitin ng Panginoon. At dito po sa Romans chapter 10, verse 13 to 14, yan, makipagbukasan po kayo sa akin. Basahin po natin. Yan, sabi po dito, Romans chapter 10, verse 13 to 14, dahil sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumawag sa pangalan ng Panginoon. At verse 14, paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang mangangaral sa kanila? Amen po. So dito po sinasabi po sa atin ni Apostol Pablo, amen po, na paanong malalaman ng mga tao yung salvation, paanong
mananampalataya yung mga tao kung walang magsasabi sa kanila. Amen po. Kung walang mag-share sa kanila. Amen po. Kung walang pupunta at mag-aabot para sa kanila. Amen po. Christians, you are the church. And church, you are the hands and feet of Jesus in this world. Tayo po ang kamay at paa ng Panginoong Hesus dito sa lupa para mapuntahan at maabot yung iba pang mga tao. Amen po. At ayon po sa statistics, yan, ang sabi po doon ng statistics, sabi niya, roughly 32% ng mundo or 2.6 billion ng mga tao ay hindi pa naririnig ang mabuting balita. Amen po. And most likely die without hearing the gospel. Amen po. At ang sabi po ng Baxter 2007, sabi niya, in the last 40 years, 1 bilyong katao ang namatay na hindi nila naririnig ang mabuting balita kay Kristo. At around 30 million people will perish. Amen po, sa taong ito without hearing the message of salvation. Imagine po natin, 2.6 billion. Amen po, yung mga tao na never pa nilang napakinig ang gospel. Amen po. At 1 bilyong tao na ang namatay. Imagine po natin saan sila mapupunta. Hindi sila sumampalataya, hindi nila narinig ang mabuting balita, hindi nila alam ang salvation. Itong 1 bilyong tao na to, saan ito napunta? Amen po. 30% ng mga tao dito sa buong sanlibutan ay mga Kristiyano. 23.1% po ang Islam. 15.1% ang Hinduism. 13.4% ang non-religious. 9.2% ang mga ethnic religion. 6.7% ang Buddhism. At 1.4% yung iba pa. Imagine po natin, pinakamalaki ang Kristyanismo. Sino po? 30% ay mga Kristiyano. Ngayon, ano po ang ginagawa ng 30% na ito? Amen po. Kasi 2.6 billion people pa. Kasi po, 2.6 billion people pa ang hindi nakakarinig ng mabuting balita ng Panginoon. Ano ang ginagawa mo? Mananahimik na lang po ba tayo? Amen po. Kung yung mga pinagaling sa Bible at yung mga taong na-encounter si Jesus ay hindi mapigilan na i-share si Jesus sa ibang mga tao, ikaw at ako na nakaranas ng kabutihan ng Diyos sa buhay natin, ay dapat ganito din ang ginagawa. Dapat walang anumang bagay o tao na makakapigil sa atin. Amen po. Para share ang mabuting balita. Amen po. Sabihin sa mga tao na namatay si Jesus para sa ating mga kasalanan at siya ay nabuhay na mag-uli. Na mayroong impyernong patutunguhan kung tayo magpapatuloy sa kasalanan. Pero may kaligtasan, may ibang daang binigay ang Diyos. Amen po, upang ang tao ay maligtas. Amen po, magpagamit po tayo sa Panginoon na maging panalangin natin na ilagay sa atin ng Diyos yung matinding desire, masidhing pagnanais. Amen po, na maibahagi ang mabuting balita sa ibang mga tao. Yung nandun yung matinding pagmamahal mo sa ibang mga tao. Amen po. At dito po sa Jeremiah chapter 20 verse 9, dapat meron sa ating kirot, amen po, every time na hindi ka makakapag-share ng gospel. Amen po. At ito po ang naramdaman ni Jeremiah ng time na to. Sabi po sa Jeremiah chapter 20 verse 9, ngunit kung sasabihin kong kalilimutan ko na si Yahweh at hindi na ako magsasalita para sa kanyang pangalan, para namang apoy na naglalagablab sa aking kalooban ng iyong mga salita, apoy na nakakulong sa aking mga buto, sinikap kong tiisin ito, ngunit hindi ko na kayang pigilan pa. Amen po. And every time na
doon dumarating sa'yo yung hiya na mag-share. Yung may pumipigil sa'yo para share ang salita ng Diyos. Amen po. Dapat nandun yung pakiramdam natin na hindi ko pala kaya. Or hindi ko kaya. Amen po. Nandun yung matinding compassion natin para sa mga kaluluwa. Amen po. Yan, bakit ako dapat mag-share ng gospel? Number 5, ang katuwaan ng iyong puso at ng buong kalangitan. At number 6, ang paghihirap ni Kristo sa krus. Amen po. Yan, minsan pa tayo po ay manalangin. Yan, aming Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, patuloy Lord na hayaan mo na ilagay mo sa aming mga puso yung masidhing pagmamahal para sa mga kaluluwa. Maging tibok ng puso namin ay ang tibok din ng puso mo. Turuan mo kami na mahalin ang mga tao katulad nung kung paano mo silang minamahal. Tulungan mo kami na makita, Panginoon, kung paano mong nakikita at kung paano mong tinitingnan ng may pagmamahal ang mga tao, O Diyos. Lord, patuloy na gamitin mo bawat isa sa amin upang makapag-abot pa ng maraming mga kaluluwa. Bigyan mo kami ng spirit of boldness, sa gayon matapang naming may pangaral at may bahagi ang mabuting balita na nagmumula sa iyo, Panginoon, sa iba pang mga tao na hindi nakakakilala sa iyo at wala pang maayos sa relasyon sa iyo, Panginoon. Lord, hayaan mo na maging kaligayahan namin ng bawat isa sa amin na naririto yung makapagbahagi ng iyong salita, O Jesus. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita, sa mga bagay na patuloy mong tinuturo sa bawat isa sa amin, O Jesus. Purihin ka, dakilain ka sa pangalan ng dakilang anak na si Jesus. Amen. Maraming salamat po sa bawat isa. Merry Christmas po and God bless po.